الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nabanggit natin kanina kapatid sa pananampalataya yung unang uri ng tauhid o kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Kaisahan sa kanyang pagkapanginoon. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung pangalawang uri ng tauhid at saka yung pangatlong uri ng tauhid. Yung kaisahan sa pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit natin kanina. Itong araw na ito, yung mga minutong ito, pag-usapan natin yung tauhidu al-uluhiyah. Yung kaisahan sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kung ikaw Muhammad ay sumamba ng liban pa sa akin ng mga Diyos-Diyosan dito sa ibabaw ng mundo at sa mga himpapawid at pati na rin sa mga Diyos-Diyosan na nasa ilalim ng mga katubigan, tunay na ikay mapapabilang sa mga taong talunan. Kaya nga dahil dito sa pananampalatayang Islam, absolutely monotheism tayo. Anong ibig sabihin ng absolutely monotheism? Walang ibang Diyos na dapat sambahin ng isang mananampalataya liban sa dakilang tagapaglikha ang nag-iisang Panginoon. Na siya ding ipinag-utos ng mga naunang propeta na banggit natin kanina. Sapagkat yung kanilang relihiyon, i-Arabic natin Islam, i-Tagalog natin yung kompletong pagsunod sa bawat kalooban ng dakilang tagapaglikha. Yan yung tinatawag na Islam. At saka yung Islam, hindi lamang i-religion. Kasi pag sinabing religion, patungkol lamang siya sa pagsamba. Bagkos yung Islam ay hindi lamang sa pagsamba nakabatay ang mga batas patungkol dito. Bagkos ito ay pang-araw-araw na sistema o kilos o gawa ng isang Muslim na dapat niyang tahakin. Kaya nga, sinabi na Allah sa Suratul Ma'idah, chapter of Ma'idah, no? Chapter 5, verse 3, no? وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. At pinili ko ang Islam upang magiging paraan, sistema ng pamumuhay ng bawat isang tunay na mananampalataya. Subhanallahil azim. Kasi sa Islam, sa pagiging kompleto ng Islam, labis na ipinagbawal ng dakilang tagapaglikha ang pagsamba ng liban pa sa Kanya. Kaya nga yung pag-uusapan natin dito, ito yung pinaka-importante sa lahat ng uri ng tauhid. Yung tauhidul uluhiyah. No? Diyan nakabase lahat ng mga katuruan ng mga anbiya alaihimussalam. Kasi maaari yung isang tao ay maniniwala sa dakilang tagapaglikha bilang siya ang naglikha sa kanya. Siya ang nagbigay sa kanya ng sustento, pangangalaga. Siya ang nagbigay sa kanya ng buhay, kanya itong pinaniniwalaan. At siya rin ang bubawi sa kanyang buhay. Subalit, hindi siya sumasamba sa dakilang tagapaglikha. Or, sumasamba nga siya sa dakilang tagapaglikha, subalit mayroon naman siyang ibang sinasamba na kasama ang dakilang tagapaglikha. So anong masasabi natin sa taong ito? Siya ay nagtatambal. Labis na ipinagbabawal sa Islam na ang isang tao ay mayroon siyang sasambahin liban pa sa dakilang tagapaglikha na naglikha sa kanya. Mismo sa Biblia ay pinagbabawal sa isang mananampalataya na sa Exodo po yan mababasa sa chapter 2 ng Biblia, pagkatapos ng Genesis, kasi yung Biblia mayroon siyang 66 books. Kung yung Quran mayroong 114 books, ang Biblia mayroong 66 books. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, sa pangalawang chapter, sa Exodo, doon nakalagay ang 10 utos na ibinaba ng dakilang tagapaglikha kay Moises, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinabi doon sa pangalawang verse, at ipinagbabawal ko sa iyo na ikay sumamba sa mga iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan na nilikha mula sa larawan, sa mga nililok na mga bagay, dito sa himpapawid, sa ilalim ng katubigan, at sa kalupaan. Labis ko yang ipinagbabawal sa inyo sapagkat ako ang nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin mula sa Ehipto. Kaya, kaming mga Muslim, kami ay naniniwala sa dakilang tagapaglikha. At wala kaming sinasamba liban na lamang sa Kanya. Sapagkat hindi pinapahirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Kanyang mga alipin. Kung mayroon mang bagay na kung saan dito nagiging angat ang Islam,
ay yung tinatawag na absolute monotheism. Sapagkat, tingnan mo kapatid sa Islam, nung kami ay Kristiyano pa, kami ay sumasamba sa iilang Diyos, tatlo sa iisang persona, o isa naging tatlo, talo pa yung 3-in-1 na coffee. Subhanallah. Maaring yung 3-in-1, yung gata, sugar, at saka yung kape, pagsamahin, magiging isa. 3-in-1. Pero yung tatlong persona sa iisang persona naging isa, paano yan? Pati bata, hindi niya kayang tanggapin yung bagay na yan. Paano pa kaya yung tao na kung saan pinili niya na siya ang tunay na maging mananampalataya, na nag-aangking siya ang tunay na makakapasok sa paraiso. Tapos marami siyang sinasamba. Allahu Akbar. Dakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dakila ang tagapaglikha sa lahat ng mga nilalang. So, yan yung pangalawang uri ng tauhid. Kaisahan sa pagsamba sa nag-iisang Panginoon na walang iba, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan nakafocus ang lahat ng mga da'wa o pagpaparating ng mga propeta sa kanilang mga pamayanan. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng dakilang tagapaglikha, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilay ay yuwahhidullah." Nabanggit ni Ibnu Abbas, isa sa mga pinsan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapanahunan na kanyang narinig ang mahal na propeta Muhammad na kanyang sinabi, "At kapag ikay nakarating na sa mga taong nabigyan ng kasulatan, mga Hudyo't Kristiyano, ang pinakaunang babanggitin mo sa kanila sa pagpaparating ng pananampalataya ay ito, na kanilang sambahin na nag-isa lamang ang dakilang tagapaglikha. Walang ibang dapat sambahin, ang Allah na naglikha sa kanila." Subhanallah. Yan nakafocus ang lahat ng mga da'wah o pagpaparating ng lahat ng mga propeta. So yung isang tao na naghangad na makamtan niya ang paraiso, makamtan niya ang buhay na walang hanggan, siya ay nagsisikap, kanyang pinagsisikapan na siya ay makumit niya ang pagsamba sa nag-iisang Panginoon lamang. Yan yung tunay na mananampalataya. Tanong, yan ba din yung paraan ng lahat ng mga propeta? Magbasa ka kapatid. Basahin mo yung buong Biblia. Basahin mo yung buong Quran. Pati yung Salmo ni David. Pati yung Ebanghelyo ni Jesucristo. Pati yung mga kalatas o yung mga lumang tipan na ipinadala ng dakilang tagapaglikha kay Abraham at kay Moses. Wala kang mababasa liban na lamang na silang lahat ay nasumasamba lamang sa nag-iisang Panginoon, ang dakilang tagapaglikha na naglikha sa lahat. Subhanallah. Kaya, yan, importante yung pangalawang uri ng tauhid. Bagkus yan yung pinaka-importante. Pangatlong uri ng tauhid na siyang pinaniniwalaan ng lahat ng mga mananampalatayang nag-aangking mga Muslim na nakapasok na sa Islam, yung tinatawag na tauhidul asma'i was sifat. Yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha sa kanyang mga matatayog na mga pangalan at sa kanyang mga mabubuting katangian. Sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, isa sa mga scholars ng 8th century, "Wa min usuli ahli sunnah wa jama'ah an ماذا؟ يوحد الله في أسمائه وصفاته فلا يقولون إلا بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية." Sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ang tunay na mga Muslim ay mayroon silang pamantayan na patungkol sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga pangalan. Sapagat ang Allah ay pumili sa kanyang sarili ng kanyang mga pangalan. Higit pa sa Allah, mayroon siyang mga pangalan na kanyang pinili na ibinaba niya sa kanyang mga kasulatan. Ganon din yung mga itinuro niya sa kanyang mga propeta. Ganon din yung mga itinuro niya sa kanyang mga anghel. Ganon din yung mga pangalan at katangian ng dakilang Allah, dakilang Panginoon, na kung saan siya lang mismo ang nakakaalam. Kagaya ng nabanggit ni Abdullah ibn Mas'ud, isa sa kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan na iulat ni Imam Ahmad at ni Imam Abu Dawud sa kanilang mga aklat, no? Na kung saan, "Wa masta'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak."
Yan yung pinaka-point doon. At sa mga pangalan na kung saan ibinaba mo sa iyong libro, mga kasulatan, at itinuro mo sa iyong mga propeta, at doon din sa mga pangalan na kung saan ikaw lamang mismo ang nakakaalam. Allahu Akbar. Kaya nga, sa Islam, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 asma illa 100. Man ahsaha dakhala al-jannah." Tunay na ang dakilang tagapaglikha ay mayroon siyang 100 na pangalan, at ang sino man na kanya itong maisaulo at magawa niya at maisakatuparan ang mga patungkol dito ayon sa kagustuhan at pagkalugod ng dakilang tagapaglikha, tunay na siya ay makakapasok sa paraiso. Halimbawa, isa sa mga pangalan ng dakilang tagapaglikha ay Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag nalaman mo ng dakilang Allah, ang dakilang tagapaglikha, siya yung pinakamahabagin at ang pinakamawain. Ano mang bagay na nagawa mong kasalanan, saan ka pumupunta? Saan ka bumabaling? Saan ka pumupunta? Saan ka bumabalik? Doon sa Kanya, na labis na nagpapatawad sa mga kasalanan. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na iulat ni Imam Muslim sa hadith ni Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu ardahu, "Ya ibadi innakum tukhti'una bilayli wan nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." O aking mga alipin, tunay na kayo ay nagkakamali araw at gabi. Tunay na kayo ay nagkakaroon ng kasalanan araw at gabi. Kaya't dahil dito kayo ay humingi sa akin ng kapatawaran upang akin kayong patatawarin. Subhanallah. Kahit mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isa sa mga pinakamalaki makukuha natin sa tatlong uri ng tauhid na yan yung susi natin sa paraiso. Kasi kapag nalaman mo na ang Allah ang dakilang tagapaglikha, ang nagbigay ng buhay, ang nilikha sa iyo, bumabawi sa iyong buhay na ipinhiram niya, at siya ang nagbibigay sa iyo ng kamatayan, ang nagbibigay sa iyo ng hatol sa araw ng paghukom. Alam mo na siya ang dapat sambahin, at siya lang dapat sambahin na nag-iisang Panginoon, bukod tangi, ang nag-iisang Allah. At nalaman mo yung kanyang mga tunay na pangalan na matatayog, at yung kanyang mga katangian na kung saan siya lamang ang nagkakaroon nito. Siya lamang ang iyong hinihilingan ng kapatawaran. Doon ka lamang bumabalik sa Kanya. Wala kang ibang pupuntahan liban sa dakilang tagapaglikha na nagbigay sa iyo ng buhay. Hanggang dito na lamang mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, mahal-mahal naming mga Kristiyano, buksan ninyo ang inyong mga puso't isipan na pag-aralan yung Islam. At kung mayroon kayong mga katanungan hinggil sa aming mga episodes, pakisulat lamang sa inyong mga email at isend niyo sa amin upang amin ito mabigyan ng kasagutan. Hinihiling ko sa dakilang tagapaglikha na sana'y mabigyan niya tayo ng lubos na liwanag sa kapuso't kaisipan upang ating matanggap ang katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.